Magandang hapon po sa inyong lahat. Alam ko, kailangan ko nang pumbilisan ang message na to. Dahil alam ko po, dahil ang mga tao kapag busog, madaling antukin. At yung iba, baka busog pa. So, mamadaliin ko lang po na mga 4 o'clock, tapos na po tayo. Mga 4 o'clock ng umaga. Hallelujah. So, tayo po ay masaya ngayon dahil ang Diyos ay nagpapala, hindi dahil piyesta. No? Yung iba baka nasa church dahil piyesta. Nandito po tayo dahil nagsa-celebrate po tayo that God is good and is working in our life. Ito po yung pinaka magandang bulay-bulayan natin. Nagpi-feedback yung ano ko. Okay, so yung topic po natin or the whole month po na October, pinag-uusapan po natin yan, ay yung distinct character po ng isang Kristiyano. No? O bakit po tayo naging distinct? Bakit po kakaiba? At yung characteristics na dapat nating taglayin, bakit nga po kailangan iba? Okay? Tayo po yung mga binago na ng Panginoon. Okay? Hindi po tayo yung dati. Nagpi-feedback pa rin. No, hindi tayo yung dati, no? Tayo binago na ng Panginoon. Kaya nga po pinag-aaralan natin ito para ma-overcome natin siya, para hindi lamang po tayo natututo, kundi nagbabago po tayo. Hallelujah. Okay, so yung first Sunday po natin, pinag-usapan po natin yung believers' God kind of love. No, kung ano po yung klase ng pagmamahal na meron tayo. Yung alam niyo po yung true love, hindi po yan nanggaling sa boyfriend niyo o kaya sa asawa niyo. No? Hindi po yan true love. Kasi kung true love po yan, talagang all is well. Ibig sabihin ay wala ka nang hihingin pa. Ang true love po ay mararanasan po natin sa ating Panginoon. And without God in your life, you cannot express true love. Because true love comes from God. Amen? So kung kayo po hindi nakapag-church last Sunday, nandyan naman po sa YouTube channel natin, no, Light Change TV. Or sa Facebook account po natin, nandun, pwede nyo pong i-replay. Okay? Hallelujah. Pero huwag nyo na pong gagawin na puro replay na lang kayo, wala ng church. No, it's good to be here, no, to have a corporate prayer at pag-aaral sa ating Panginoon. So, pag-usapan po natin ngayon ay believers' joy and peace. Hallelujah. So, ito po yung, hindi na po yan chicken joy, no? It's joy and peace. Okay, although kumain na po kayo kanina. Alam ko, sigurado nakakain po kayo kanina ng menudo. At sana po kung meron kayong bringi. Bringi ba yon? Yung gulay green? Oh, bringi. Pahingi naman. Tayo po manalangin. Hallelujah. Lord, as we pray, let your presence, Lord, dwells as we acknowledge your presence, O God, in this place. And give us, Lord, the wisdom that we need. And knowledge, Lord, habang pinag-uusapan at pinariringgan namin at binabasa namin yung mga salita, ay matuto po kami. At hindi lamang po matuto, kundi maipamuhay po namin ang aming pag-uusapan. Be with us, Lord, at dalangin namin na habang kami, O Diyos, ay nakikinig, itong mensaheng ito, Panginoon, ay mararanasan na po namin that there will be joy and peace while we are in your presence in this place, O God. Lord, be with us and bless us, Lord, as we pray in your name, Jesus. Amen, amen, and amen. Okay, so nowadays po, madali pong mawala yung joy ng isang tao. No? Actually po, yung joy and peace, magkasama po yan. Imposibleng meron kang joy, wala kang peace. Imposible po yan. Imposible po na peaceful ka, wala kang joy. Imposible po yan. No? Kaya po yung dalawang bagay na talagang magkasunod po yan. They go together. Okay? So, pero sa panahon po natin ito, napakadali po na mawala yung peace at ng joy ng isang tao. No? May marinig ka lang. No, narinig mo lang yung kapitbahay mo, siningil na ng Angeles Electric. Nawawala na yung joy. No, yung no, parang ako na pag pumapasok na yung buwan, tinatanong ko sa sarili, ano pa ba hindi ko binayaran? Ano pa ba hindi pa namin nabayaran? Okay?
Pag pinag-uusapan na parang lumulungkot ulit. Okay, parang nawawala. No, parang yung joy mo ay ginagrab niyan. Minsan, tawag lang. No, ang saya-saya, nagse-celebrate, may tumawag. Yung aso nyo, nagpakamatay. Okay, nawawala yung joy, no? Lalo na ngayon, mga balita, tataas ang pamasahe. Hindi ko lang alam, magkano pamasahe? Matagal na hindi namamasahe. No, pero alam ko, tricycle, ang mahal na ngayon, lalo pa magtataas. Medyo, kapag ikaw ay commuter, medyo, Pero alam niyo kapatid, kapag ikaw ay nasa kingdom ng Panginoon, you are in the family of God, hindi mo problema yan. Dahil ang Panginoon magsusupply sa inyo yan. Amen? Hallelujah? Kaso nga lang, maraming mga tao ngayon, they want to buy joy. Binibili nila. Akala nila kapag may pera ka, masaya na. Okay? May galak na. Kapag ikaw ay puno pa rin yung wallet mo, by the way, thank you. Napuno po yung wallet namin. Kami mga pastor, thank you, no, in behalf of Calvary Temple Philippines, sa lahat ng mga pastor. Salamat po sa inyong suporta at mga love gift na binigay niyo po last Sunday. Truly, naramdaman po namin kung gano'n niyo po kami kamahal. Kaya nga po, nakabili po kami ng mga mahal. No, minsan, okay, thank you po. God bless you po sa lahat po na ginagawa niyo. For especially the prayers that you stand for us. Salamat po. So, kapag medyo manipis na yung wallet, ang laman ay puro resibo na lang, medyo nawawala na yung joy. Pero kapag makapal, parang masaya lang. Hallelujah. Kasi hindi natin mabibili yung joy. Pwede dishwashing, pero hindi yan yung joy that the Lord offers to us, no? Dahil ang joy na yan ay galing lang sa ating Panginoon. Maraming mga, no, yung iba panandalian joy, yung nagkakasya na lang sa mga panandaliang joy. Akala nila it's joy, it's real joy, but to tell you, yung real joy, hindi yan pangsamantala. Pag sinabing joy that comes from the Lord, it's forever. Yung iba, akala nila masaya kapag nagpunta sila ng Boracay. Masaya ba pumunta ng Boracay? Pero pag nandun naman, hindi naman. Kasi uuwi ka rin after 3 days. Hallelujah. Although di ko alam kung talaga masaya sa Boracay, no? Kasi di pa ako nakapunta ng Boracay. Okay, yung iba nagpupunta sa mga magagandang lugar, parang, wow, ang saya-saya. Okay? Hindi ko lang alam, pero ako nakapunta na po ako sa mga magagandang lugar na sa ibang lugar, no? Sa ibang bansa. Yung iba, tapos ito po tayo. Joy, peace. Okay? Diyan po tayo.
Actually po, yung joy o yung happiness ay nasa mukha lang daw po yan. Pakita mo nga na masaya ka. Pero po yung joy is in the heart. Hindi lang po nai-express sa pamagitan ng mukha, pero pag ang joy in-express, it will be a real happiness. No? Talagang magre-reflect yung joy kapag dinemonstrate ng puso yung joy na meron ka. Yung happiness, it's outward expression. Kaya nga it's on the face, no? But joy actually is inner feeling. Kaya mas malalim yung joy. Hallelujah. Joy, happiness actually ay dependent yan sa mga external circumstances. No? Kapag kumakain ka, you're eating your favorite food. O yan, masaya ka yan. Kapag hindi mo gusto yung ulam, nawawala yung saya. Okay. Kapag may bago kang sasakyan, parang, no? Yung may bago kang second hand na sasakyan. Okay, tuwang-tuwa ka na dyan. Okay. But joy, actually, it persists no matter the circumstances. Meaning, yung happiness, wala yan during hardship and troubles. But joy is present even we have problems, we have troubles. Hallelujah. Mamaya po, ito po yung pag-uusapan natin. No? Ito po yung patuloy na pagbubulayan natin mamaya. And sana po, wag po kayong matutulog. Although ito po yung oras ng pagtulog ng iba. No? Sabi nga nung isang nanay, anak, malilate na tayo sa 2 o'clock service. Nay, hindi pa ako nakatulog eh. Tara, base ka na. Sa church na tayo matutulog. Okay? Huwag niyo pong gagawin yan. Ha? Ito po, ang problema kapag ako nakatulog. Gisingin niyo ako. Okay? Okay? No? Sino po yung nakarinig ng balita na nagkaroon ng earthquake sa Jensan? Yesterday or 2 days ago? Hindi nyo alam, no? Hindi. 6 point something, Okay? Parang kapag nakakarinig ka, hindi lang yan, yung virus sa India. O yung bagong pinag-pray natin, yung pagbomba sa Israel. No, parang pag nakakarinig ka niyan, parang nawawalan ka ng joy. Alam nyo, if we have God in our life, we can celebrate. Dahil mas maganda po yung nais ng Panginoon na gagawin ng Diyos sa buhay po natin. Hallelujah. Amen? Sabi po ng Romans 15:13, may the God of hope fill you with all hindi. Okay. Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. So, yung pong joy na yan at yung peace na yan ay nagkakaroon whenever we trust God in our life. No? So that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Kaya nga po kapag naranasan nyo na po yung wala kang pag-asa, yung nalaman mo wala kang pag-asa sa nililigawan mo, no, parang dinakloban ng 2 takip ng kaldero. Okay? Parang walang dating. Okay? Kapag tayo po ay nabasted. Pero ito po, kapag meron tayong hope, meron tayong pag-asa, lahat po ng may pag-asa, sumigaw ng hallelujah. Hallelujah. May pag-asa po tayo because of Jesus. At nagkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan because of Him. No, kaya nga po, we have to celebrate. No? At kapag po walang hope ang isang tao, ay punong-puno po siya ng depresyon. Kaya nga po sa tao ngayon, nowadays, na madali pong mawala yung joy ng tao, sana po ma-share po natin si Jesus. No, matuto po tayo mag-share ng salita ng ating Panginoon. Romans 14:17 said, for the kingdom of God is not matter of eating and drinking. It's not about celebration. Okay? It's not about eating and drinking. Tingnan nyo, kung celebration lang ang kaharian ng Panginoon, paano naman kung ayaw mo yung ulam? Yes, yung iba, tuwang-tuwa sa spaghetti. Paano naman yung iba? Okay? So may nakasimangot habang nagse-celebrate. Okay?
Paano naman yung drinking? Yung iba, ito, pagkakataon na. Okay. Alam niyo po, ako sa langit ay okay lang lasingan. Di po ba kapag lasing ka, minsan, it's mind-altering. Yung dati kang mahiyain, bigla kang walang hiya. Yung dati kang takot, kapag lasing ka, ba tumatapang ka? Hallelujah. No, para yung sa amin, yung lasing, nagsisigaw gabi. Mga alas 11 yata ng gabi yon. Sabi niya, yung matapang lumabas! Lasing eh. Nasa tapat ng bahay namin. Pangalawa, sabi niya, kung matapang ka, labas! May lumabas. Sabi niya, bakit? Dalawa na tayo. O yung hindi naman matapang, labas! Okay. Survey lang pala, no? Okay. Okay. Di ba paglasing ka, hindi mo alam ang uuwian mo? Okay? Pero hindi dahil yan. Okay. Sa langit, hindi po yan. Kasi kung lasingan lang ang pinag-uusapan at kainan lang ang pinag-uusapan, yung iba mahinang kumain. Yung iba malakas naman kumain. Yung iba talagang walang diet. Yung iba diet na diet. Yung iba naman, parang wala nang bukas. Parang kakatayin na mamaya kung kumain. No, it's not about that. Pero sabi ng Panginoon, it's about righteousness, it's about peace, it's about joy in the Holy Spirit. Okay? Kaya nga we can celebrate, we have this joy and peace because of the Holy Spirit that we can experience in our life. No, while we are on earth, habang buhay po tayo dito. No? Kaya nga po, ang sinasabi ng Panginoon, no, as we have this righteousness, pag sinabi pong righteousness, is having a good relationship with Him, with Jesus. Kasi Jesus is righteous. And if we have this good relationship sa ating Panginoon, then nakukuha po natin, na ibibigay po ng Panginoon yung kanyang righteousness. Peace and joy in the Holy Spirit. That's sabi niya pong 18. Because anyone who served Christ, yung serve po dito yung as we live in this kind. Ano po yon? As we live in righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit, in this way is pleasing to God. Kapag daw po ang buhay natin, we have the righteousness of Jesus, we have this peace and joy in the Holy Spirit as we celebrate, then we please the Lord. Okay? And we receive human approval. Alam niyo po ang gusto ng Panginoon in Matthew 5:16, let your light shine before men, so that they will see your good deeds and they will worship your Father in heaven. Hallelujah. Kaya nga, it's a human approval. Kaya nga po, as we have this heart in serving the Lord with righteousness, it's not about your righteousness or our righteousness, it's about the righteousness of Jesus. As we serve Him, ibig sabihin, as we follow Jesus in serving Him, as we do His will, with peace and joy, then we please God and we receive human approval. Hallelujah. Mga Kristiyano po, ang tataas ng tingin ng mga hindi pa mananampalataya. Have you experienced yung may matanda pa sa'yo, may edad pa sa'yo, dahil nalaman niya na Kristiyano ka, lalapit, sasabihin niya sa'yo, alam ko mas malapit ka sa Diyos, panalangin mo naman ako. Hallelujah. Ibig sabihin, sinasabi lang niya, alam ko, yung paglilingkod mo sa Diyos ay tunay. Hallelujah. Praise the Lord. Natulog na po yung iba. Isaiah 32:7 said, the fruit of that righteousness will be peace. Hallelujah. Ano yung effect nito? Its effect will be quietness, ibig sabihin calmness, and confidence forever. Okay? This righteousness na meron tayo, we have this confidence kasi alam natin, victorious tayo. Alam natin, nagtagumpay ang ating Panginoon. Alam natin, we can overcome because of Jesus. Kaya nga, we have this confidence forever. Hallelujah, because Jesus lives forever. Hindi siya natiling patay doon sa libingan. He resurrected. And He is alive. Hallelujah. Kaya nga, we have this confidence forever.
No? Yung quietness mo. Alam mo yung kapag may problema, although di natin kontrolado yung mga problema, sino po yung may control sa mga problema? Kung kontrolado natin yung mga problema, sasabihin natin, problema, tahimik ka muna. Ayoko munang makita ka. Yan, kontrolado mo yan. Kaso yung mga problema, masaya pa lang eh. Biglang darating, walang abiso. Napansin nyo? Pag dumarating si problema, walang abiso. Hallelujah. Pero sabi ng salita ng Diyos, we have this confidence forever. Malalampasan natin sila because we have Jesus in our life. Kaya nga sabi ng Psalms 46:10, be still and know that I am God. No? As we trust Him, no? Yung stillness natin, yung pagiging calm natin, yung hahayaan natin si Lord na kumilos sa buhay natin, and that is our confidence. Because we have this relationship, this good relationship sa ating Panginoon. Amen. Tayo, wala tayong kontrolado sa mga problema natin, pero ang Diyos may tugon sa mga problema natin. Hallelujah. No, kaya nga po, we are distinct from the world because of the Holy Spirit has given us. First is joy and peace in our possessions. In what we have. No? Ngayon, sasabihin, Pastor, kung sa mga possession lang, paano kung wala ako? Di wala ako joy and peace. No. With what you have. Okay, meron kang isang damit, then there is joy and peace. Kasi yung iba, walang damit. May kasapatos ka. Yung iba, ang dami na ng sapatos, nakahilera eh. May narinig ako, kapatid, no? Kapatid natin sa pananampalataya. May mga sapatos pala, 86,000 ang halaga. Ako nga, 6,000, hirap na, 86 pa. No, tapos, panglalaro lang ng basketball. No, hindi na pala sinusotyo, dinidisplay lang, no? Meron ka siguro, tango ka na tanong eh. No, dinidisplay lang, yung sinasalamin pa, nasa aircon, ginagas. Ang mahal na ng bili, tapos di-display lang. Tapos yung suot, Class A. Hallelujah. Pero there's joy and peace in our possessions. Tuturuan tayo ng Panginoon dito. Sabi po na 1 Timothy 6:6-10, yet, true godliness with contentment, it is itself great wealth. Meaning, yung great wealth na meron ka, o yung meron ka, it will be godly if you have this contentment. Kapag kontento ka, hallelujah, no, doon sa meron ka. Alam mo, isipin mo na lang, isa lang yung sapatos mo, tapos makakita ka ng taong walang paa. Hindi ka pa magsa-celebrate. Hallelujah! Na ikaw nakakapagsapatos. Pero siya, hindi niya naranasan magsapatos. Kilala niyo po si Nick Vujicic? Na walang limb, hindi nag-develop yung kamay niya, kaya hanggang dito lang. Yung paa niya, hanggang dito lang. Tapos yung height niya, parang Barbie doll. No, pero he is actually being used by God mightily. All over the world na pasyalan na niya because of Jesus. Gusto mo, putulin ko. Okay? No, we need to give thanks. No, we need to glorify God doon sa mga bagay meron tayo. No? Ibig sabihin, if this great wealth is true to us, meaning yung bagay na meron ka, pagpasalamat mo. Ito pa ang pinakamatindi. If you have Jesus in your life, then celebrate. Hallelujah. And verse 7 said, after all, we brought nothing with us when we came into the world. Nakakita na kayo ng baby na may dalang titulo ng lupa sa langit? Nakakita na kayo? O nakakita na kayo na baby ni sinilang kasi ang buhay galing sa Diyos, di po ba? Meron na kayong nakitang isinilang, nakatikom ang kamay kasi may ginto palang hawak? Wala. No? Parang yung mayaman na namatay, sabi niya, anak, pag namatay ako, lahat ng pera ko, imaleta mo. Ilagay mo sa kisame para pag pumunta na ako ng langit, mabibit-bit ko. Sumunod naman yung anak. Sinabi sa nanay, o sige, sundan natin yung tatay mo. Lahat ng pera iniligay sa kisame, nakamaleta. May kaya eh. Aba, sabi ng anak,
40 days na. Hindi pa rin nakuha ni tatay yung maleta. Sabi nung nanay, baka sa impyerno pumunta. Hindi pataas, hindi nadaanan. Okay, hindi natin mabibitbit yan. Kaya nga, if we have God, Jesus in our life, yun lang mabibitbit natin. Pero ito, ano yung mga bagay na pwede natin bitbitin sa langit? Yung pamilya mo. Madadala mo lang sa langit as you share God's word. Pangalawa, whenever we store up treasure in heaven, then makikita natin sa langit ang mga bagay na yan. Hallelujah! Kaya nga, whatever we have, wala tayong dinala dito, pero gamitin po natin for the glory of God. We can take anything. We can take anything with us when we leave it. Wala tayong madadala. Okay? Kahit yung paborito ng makeup, hindi mo yan madadala. Sino yung gustong magkaroon ng makeup na parang natutulog lang? Okay, hindi mo yan madadala. Gano'ng kakaganda nung ikaw binurol, hindi mo madadala yan. So if we have enough food and clothing, let us be content. Okay? Sinasabi ng Panginoon, kung sinusuplayan ka naman, kumakain tayo, we have this food, we have this, alam niyo, sabi, kung ikaw daw ay may barya sa bulsa, you are about 75% wealthier. Or you belong to the 25% wealthier sa buong mundo. May barya lang. May barya ka ba sa bulsa? Barya. Ibig sabihin nun, 75% sa mundo, walang barya sa... Ibig sabihin, wala sila. Ganun tayo ka-bless. Okay? Kaya nga, if we have enough food and clothing, let us be content. Ibig sabihin, yung contentment dito as you live. Kung meron kang nakakakain ka, may mga bagay ka na nagsusustain ng buhay mo. Yung pagkain po kasi pag-sustain ng buhay yan. Subukan mo na hindi kumain mula ngayon. Hindi ko lang alam kung mabubuhay ka ilang linggo. Hindi ko lang alam. Okay? Pero ibig sabihin kapag sinusustain na ka na ng Panginoon, then ibig sabihin meron kang lakas. Meron kang katawan, meron kang lakas at sigla to serve the Lord. In verse 9 said, but people who long to be rich fall into temptation. Ibig sabihin, okay, hindi masama ang maging mayaman. Si Abraham, mayaman yan. Si Job, mayaman yan. Hindi yan masama. Ang masama, ito. Whenever they long to be rich, ibig sabihin, hindi ka pa mayaman o mayaman ka na, you want to be more richer, mas mayaman pa, then sabi ng salita ng Diyos, fall into temptation, and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. Meaning, kinamamatay nila. Mayaman na sila, sabi nga, yung kayamanan o yung pera, hindi yan masama. Kasi nga, in Deuteronomy 8:18, God has given us the ability to gain wealth. Hindi yan masama. Pero ang masama, if you prioritize wealth, kung ang sinasamba mo na, yung yaman mo. Hallelujah. Tama yung Nescafe. Ano yung gumigising sa'yo? Bakit ka bumabangon? Tama Kaso nga lang, mali lang yung Nescafe. Great taste kasi. Hindi. Tama yung salita pero kung tayo kumabangon kay Lord, kapag tayo binibigyan ng pagkakataon na binubuhay tayo, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon na maranasan ng buhay dito sa lupa, then worship God. Hindi yung ginising ka na pagkakataon para yumaman pa ako. Zacchaeus? Yung 6-footer na tax collector? Yung maliit na tax collector? Ano sabi ng Panginoon nung sinabi niya, half of my possession, I will give to the poor. And yung mga nautangan ko, o yung ginamitan ko, kinulambat ko, I will return it 4 times the amount. Ano sabi ng Panginoon? This man is also a son of Abraham. Ibig sabihin, they have this relationship. Kapag inuna natin si Lord sa buhay natin, doon tayo mayaman. Hallelujah. Kasi yung mga bagay, tingnan mo, yung yaman dito sa mundo, kaya sabi ng Panginoon, do not plunge into destruction and ruin kapag you pursue wealth. Kasi dito sa mundo, ang daming
bagay na nadi-devaluate agad. Tingnan mo yung kotse mong bago. Paglabas mo pa lang dun sa pinagbilhan mong kung anong manufacturer yan. Paglabas, in first minute pa lang, bawas na yan ng 100,000. Kapag yan ay binenta mo, 1 minute after, paglabas mo, ibibenta mo kaagad, bawas na yan ng 100,000. Yung cellphone mo, nung bago yan, talagang ayaw mong pahiram. Pero tingnan mo, nawawalan ng value after 3 years. After 4 years, hindi mo lang binabalibag, tinatago mo na. Hallelujah. Okay? Kaya nga, hindi masama ang mga material things. Masama kapag nandun na yung greed. Alam mo yung greed? Maraming level yan, di ba? Oh, yan, natuto na kayo. Ano? Daming level yan. Hanggang grade 12 yan. Okay? Pag pumasok na yung greed, kasi yung greed, yung gusto mo pa. Kaya nga sabi ng Panginoon, they plunged them into ruin and destruction. Kasi nga, walang satisfaction. In verse 10 said, for the love of money is the root of all kinds of evil, of all kinds. Okay? The love, yung... bakit gusto mo magkaroon ng pera, by the way? Dahil gusto mong mabili yung bagay na nakita mo na. Nawala ka pa. Tama? Nakita mo sa SM, ang ganda ng mannequin. Ang sexing tingnan. Ang gwapong tingnan. Tingnan mo naman yung pagkakakorte ng ilong, kapatid. Matangos. Hallelujah. At saka yung kurbada nun, pag ganun. Hindi curves. Hallelujah! No? Kaya nga, some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. Even Christians, we can plunge into distractions kapag nag-focus na tayo sa material wealth. Yes, pinagpapala tayo ng Panginoon. God is blessing us. Pero we need to become good steward. We need to bless others as well. We need to show how generous God in our life as we give to others. Paano mararamdaman na yung tao, yung wala pang pagkakilala kay Lord, na nagpo-provide ang ating Panginoon, kundi natin sila nabibigyan? Hallelujah! Kaya gamitin po natin yung worldly wealth to gain friends. Sabi rin ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Okay? Kaya nga po, wag po tayo mag-focus dyan. Mag-focus po tayo sa ating Panginoon. Yung joy and peace na pinangako niya, it will stay forever. In Philippians 4:11-13 said, not that I was ever in need. No, sinulat ni Pablo to na hindi ako nagpaparinig. No, sinasabi niya, not that I was ever in need for I have learned to how to be content with whatever I have. No? So, okay. Ulit. Okay. So, si Pablo hindi nagpaparinig dito. Pero sinabi niya, I have learned. Ibig sabihin, yung learned dito, hindi natural sa kanya to. Pinag-aralan pa. Hindi ito pinag-aralan sa pamamagitan ng eskwelahan. Hindi pinag-aralan ito sa pamamagitan ng libro. Pinag-aralan ito sa kanyang personal experience with God. I have learned how to be content with whatever I have. No, si Pablo, mayaman po yan. Pharisee yan eh. And during that time, hindi ka pwedeng mag-aral as Pharisee kung hindi mayaman ang pamilya mo. Kasi naniniwala yung mga Pharisee, kapag ikaw'y mayaman, kinalulugdan ka ng Panginoon. Okay? Sinasabi ni Pablo in verse 12, I know how to live on almost nothing. Nakakaranas siya ng walang-wala talaga. Okay? Or with everything. Naranasan din ni Pablo yan. Pero ito, second time na sabihin niya, I have learned the secret of living in every situation. Napag-aralan niya through personal relationship with God. I have learned the secret of living in every situation. Ibig sabihin, yung sitwasyon niya, hindi niya pinaparinig sa tao, pinaparinig niya kay Lord.
Yung pangangailangan niya, hindi niya sinasabi sa tao, sinasabi niya kay Lord. No, yung iba, dinadaan pa sa panalangin eh. Mag-pray tayo. Ano pag-pray natin? Ilib kita sa panalangin. Hallelujah, Lord. Lord, alam mo, nangangailangan ko ng pangmatrikula ng anak ko. Pinaririnig pala sa kaibigan niyang mayaman. Ninang pa ng anak. Hallelujah. No? Sinasabi ni Paul, I have learned the secret of living in secret in every situation. So, mga sitwasyon niya, binibigay kay Lord. Whether it is a full stomach or empty, or with plenty or little. In verse 13, I can do. Ano? I can do. Sa pamagitan nina, who gives me strength. I can do. Ibig sabihin, may sitwasyon man ang buhay ko, meron man laman ang wallet ko, o wala. But because I have Jesus in my life, I can do it. I can overcome it. Hallelujah. Amen. And that is true joy. Because ang meron ka, yung joy giver and peace giver ng ating Panginoon, ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. And then, this is the confidence that we have. We are distinct from the world because Jesus is our satisfaction. And this is our confidence. Amen. Now, in Luke 12:15 said, watch out, be on your guard against all kind of greed. Okay? Ibig sabihin, alam niyo yung greed, yung to desire more. Meron ka na, pero gusto mo meron pa. Hallelujah. Meron ka ng ref. Gusto mo, meron pang isang ref pa. Laman lang niya, puro tubig. Kasi ayaw mabuhusan ng malamig na tubig. Okay? Ito nga, the reason why we want money, because gusto nating magkaroon yung bagay na nakita natin. Tama? Hindi ka na magdi-desire ng kotse kung wala ka pang nakitang kotse. Tama? Hindi ka magdi-desire ng laptop na nitalas buhay mo, hindi mo nakita yung laptop. Tama? Hallelujah? Okay. Then, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life doesn't consist in the abundance of possession. Hindi yan nasusukat. Yung kagandahan ng buhay o yung tunay na buhay, hindi nasusukat kung gaano kaganda o kung gaano karami meron ka. Yes, maraming mayayaman, pero walang Kristo sa buhay. Si Bill Gates, kaya tanungin mo, talagang satisfied ka sa buhay mo? The only person that can give satisfaction to our life is Jesus. Hallelujah. No? Hindi yan, no? Sabi rin ng Hebrews 10:34, ito. No, it's not about the possession or abundance possession you have. Pero sabi ng Hebrews 10:34, you suffered along with those in prison. Mga Kristiyano to, nakakausap ng writer ng Hebrews. And joyfully accepted the confiscation of your property because you knew that you yourself had better and lasting possession. Hallelujah. So yung mga Kristiyano, yan, kinukuha yung mga properties nila, pinapersecute sila, okay lang. Kasi alam din natin lahat, kapag we suffer with Jesus, we have eternal reward in heaven. Hallelujah. So alam nila, kahit kunin man yan, bagay lang yan. Huwag lang kunin yung kaligtasan, huwag lang kunin si Kristo sa buhay ko. Amen. Dahil kapag tayo kinuha na ng Panginoon, then we will experience everything. No, yung mga bagay sa langit, no, it's actually the better and lasting possession. No, yung mga bagay dito sa mundo, naluluma yan. Tingnan mo yung cellphone mo, after 3 months, may bagong model na. Hallelujah. Kabibili mo lang ng t-shirt for 6 months, na sinuot mo, luma na pala, meron ng bagong edition. Hallelujah. No, may pa-increase na ng pa-increase. Pero yung bagay na binibigay sa atin ng Panginoon, yung joy and peace, they are better and lasting possessions. Hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo. No, kung bumabata yan at gumaganda yan, gumagwapo yan. Kaya mga taga-Calvary Temple, mga gwapo at mga batang tingnan.
Hallelujah. Amen? Ito lang kausap ko. Amen? Okay, dito na lang ako titingin. Sige, matulog na po kayo. Okay lang. Hallelujah. Okay. Pangalawa, we are distinct from the world because the Holy Spirit has given us joy and peace in our troubles. Aba, baligtad ata. No? Sino po yung tuwang-tuwa? Wow, may problema ako. Praise God. No, hindi po ganyan. No, hindi po yung nagse-celebrate ka, no, pinapakita mo. That is superficial. Ibig sabihin, outward appearance lang. Okay? Yung sinasabing joy is inner. May problema man, alam mo, you can celebrate, alam mo, hindi mawawalan yung tuwa't ligaya mo sa presensya ng Panginoon. Okay? May problema man. Actually, sabi nga, yung problema, hindi natin kontrolado yan. Pero ang Diyos, kontrolado niya. Amen. No, yung mundo, pag sinabi niyang kailangan masaya, ibig sabihin nun, walang problema. Di ba makakarinig kayo? Habang nagse-celebrate tayo at nagsasaya, wala mo muna problema pag-uusapan. Tama? Pero actually, yung joy na binibigay sa atin ng Panginoon, with problem or without troubles, nandyan pa rin. Hindi yan nawawala. Kasi alam mo kung saan ang destination mo. Hallelujah! Alam mo kung saan ka pupunta. Alam mo kung ano yung final place mo. Kaya hindi ka magugulantang. Kasi alam mo, we are just strangers and aliens in this world. Amen? Hallelujah! Kaya nga we choose to follow Jesus because whenever we have Jesus, no, siya yung kasama natin to overcome this problem. In James 1 said, "Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider." Pag sinabing consider, take note, pag-isipan, be thankful. Okay? Consider it an opportunity for great joy. Okay? Kapag nakakaranas ka ng sitwasyon, pag may problema ka, consider it as a celebration. Consider it to say thank you sa ating Panginoon. For what reason? For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Meaning, ano yan? Ulit. For you know when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Ibig sabihin, your faith is growing. Kapag merong problema at tinitest yung bagay na sa buhay mo, yung faith nag-i-increase. Hallelujah! Amen? Tapos ito, saan ako? For we know, kapag yung endurance has chance to grow, ibig sabihin, nag-endure tayo because we trust God in our life. So the more na nakakaranas na ng problema, the more na naranasan mo yung pagtitiwala mo sa ating Panginoon. Kaya sinasabi ko, kung halimbawa yung problema ngayon is 10,000, worth 10,000, kapag na-overcome mo yan, yung faith mo dyan, hindi na pang 10,000, it will be for 100,000 na. Kapag na-overcome mo ulit yung 100,000, yung faith mo hindi na pang 100,000, pang 1 million na. Hallelujah! Nag-grow yung faith natin kapag natitest. Hallelujah! No? So let it grow. Let it grow. Ganun ba yan? So let it grow. Okay? Yung trust nyo sa ating Panginoon, yung pananampalataya natin, for when your endurance is fully developed. Okay? Kasi po, yung faith natin, kailangan nag-grow yan. Sa halaman lang po, uso yung bonsai. Sorry po, sa word, okay? Tabi-tabi po. Pero actually, sa halaman lang talaga maganda yung word na bonsai. Pero sa Kristiyano, hindi yan maganda. Tama? Na hanggang ngayon, matampuhin ka pa rin. Hindi ka lang nakakamayan ng Asher, nagtampo ka na. Hallelujah. Hindi mo lang naupo niya, paborito mong lugar, na ibigay sa iba ng Asher, magtatampo ka na. Meron bang ganun dito? Tanayin ko lang kung nabili nyo ba? Hallelujah. No, kaya nga nag-grow tayo. Tapos ito, when your endurance is fully developed as you trust God,
You will be perfect and complete, needing nothing. Ibig sabihin, nagmamature tayo. At kapag nagmamature na tayo, as we face troubles, hindi tayo magkukulang. Sapat tayo dahil tayo sinubok na. At yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon ay pumasa. Kaya wala tayong magiging, kumbaga, may problema man, may mga problema lang pumapasok, hindi tayo magko-complain. Magpapasalamat tayo sa Diyos. Dahil pagkakataon na maranasan natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Amen. In John 16:33, I've told you this thing so that my peace will be with you. Masarap to eh. My peace will be with you. Okay? Ano yung shalom? Peace, it means shalom no, sa Hebrew. Okay? Yung binabanggit natin, no, the Lord bless you and keep you. It's extending the shalom of the Lord. It's the full protection, the full healing, the full blessing of God kapag sinabi mong shalom. Okay? In the world, you have trouble. No? In this world, you will have trouble. No? Ibig sabihin, dito sa mundong ito, makakaranas tayo ng mga peace. Pero it's temporary peace. Okay? Meron din naman peace. Di ba? Pag may bago kang bahay, pagpasok mo, may payapa ka kasi alam mo, sa'yo na yan eh. Hindi ka tulad nung nangangupahan ka. No? Nung pagbayad mo sa araw na to, bukas, sisimula na ulit yung utang mo. Pagbahay mo na, medyo okay na. Okay? Pero momentarily, pagpasok mo, nakita mo, aba, yung inodoro, upside down. Tapos alam mo yung mga inodoro natin, yung kapag bumili ka ng inodoro, bumili ka ng face bowl. Okay? Social kami, may face bowl. Okay? Pag ginamit mo yung mga supplied, connector nila sa tubig, pag yun ang ginamit mo, in 1 year, mamumblema ka. Kasi masisira sila kasi substandard, hindi ganun katibay. Kailangan kang bumili talaga. Okay? So mawawala yung, kaya nga, it's momentarily. Makakaranas ka ng peace, pero it's momentarily. Pero sabi niya, in this world, you will have trouble. Okay? But cheer up! Aba, may trouble na, cheer up. Okay? Ibig sabihin, mag-celebrate, tumayo ka dyan, wag kang matutulog sa lamansitan. No? Wag kang, yung pabagal-bagal. No? Cheer up! I have overcome the world. Alam niyo yung kagandahan ng word na I have overcome the world, although pinag-usapan namin to last Friday. We can overcome the world because Jesus is in us. Whatever problem we will have, we have the answer. Because Jesus lives in us. Kaya nga, we can overcome the world. Yes, babatuhin ka ng maraming problema, pero yung solusyon ng problema natin, kasama na natin eh. Hallelujah! Hindi lang natin kasama, nasa atin. Okay? Tapos sabi pa niya, cheer up! No? Kaya nga maganda yung every time you are reading God's Word, yung word na but, pag nakarinig na nabasa mo yan, but, tingnan mo na yung next word. Kasi it's a good news, madalas. Hallelujah. Lalong-lalo na pag pinag-uusapan yung faith, pinag-uusapan yung trust, pinag-uusapan yung a life with Jesus. Hallelujah. Hindi ka ba matutuwa? May problema, pero kasama mo na yung solusyon. Hallelujah. No? May problemang darating kasi hindi mo kontrolado eh. Pero yung solusyon nasa iyo. Kasama mo yung solusyon. Kasama yung nag-overcome. Yung nagsabing naging overcomer, nag-overcome, naging matagumpay dito sa mundo. Hindi siya nagkasala na pagtagumpayan ng mundo. Kaya nga, take heart. No? Parang bad news sa una eh. No? Sabi niya, I have told you these things so that my peace will be with you. No? Parang bad news eh. Pero good news pala. Kasi cheer up, I have overcome the world. Hallelujah. Actually, yung John 16, Last Supper na yan. The next day, ipapako na ang ating Panginoon. Nalungkot kayo. Ayan, sabi ko sa inyo, minsan pag nababalitaan na medyo lumulungkot na. Pero it's a victory.
Sinabi na ng Panginoon, mamamatay siya, alam niya mamamatay na siya, pero alam niya tagumpay siya. Amen? In Philippians 4:6-7, ito, maganda rin to. Don't worry about anything. Pag sinabing don't worry, it's a command at hindi ka dapat mag-worry. Tama? Okay. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Okay? Tapos sabi niya, tell God what you need and thank Him for all He has done. Teka. Di ba alam na ng Panginoon pangangailangan natin? Sabi ng Matthew 6. No, it's not like pagan whenever they pray with long messages. Pero sabi ng Panginoon, God the Father knows your needs. Okay? Ba't sasabihin pa natin? Ba't kailangan natin sabihin? Alam nyo, ang Diyos ang ating Ama, tama? Walang ama na hindi niya gustong makipag-usap sa kanyang anak. Ewan ko lang sa inyo. No, ako, ito. Kapag umuwi ako ng gabi, kapag gising pa yung anak namin, kinakausap ko siya. Yung gustong-gusto ko yung magkukwento siya. No? Gustong-gusto ko yung sasabihin niya kung anong nangyayari. No? Ano yung nakita niya. No? Yung pagmamalaki niya, yung kanyang memory verse. Tuwang-tuwa ka niyan. Ako lang. Okay? Wala bang ganong magulang? Di ba na, you long, no, you are actually seeking yung conversation ng anak. If you are, of course, a good father or parent. Tama? Pero ito, sabi niya, okay, don't worry about anything. Pinag-usapan na rin natin ng bata, yung anak namin. It's about 6 years old. Hindi ko pa nakita si Omi na pag-gising niya ng umaga, nakaganong kagad. Okay? Na tinanong ko, bakit anak? Hindi ko alam kung may pagkain tayo na eh. Hindi ko pa siya nakita malayo ang tingin. Oh, bakit malayo ang tingin? Katapusan na. Parang wala tayong pambayad ng kuryente. Meron ba kayong anak na nag-worry dahil wala pa siyang nakitang ulam na niluluto? Meron mga anak na nag-worry kung saan siya kukuha ng pangmatrikula niya? Sino naman problema niyan? Sino naman problema? Magulang. Ngayon yung tatay. Okay. Meaning today, kung nag-worry ka ngayon, bilang anak ng Diyos, kinukuha mo yung part ng Diyos. Wala ka namang magagawa eh. Tama? Hallelujah. Ito. Tell God what you need. Talagang He longs conversation, no? Alam niya na Panginoon, pero He wants your word. He wants your time. No? Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace. Hallelujah. Mararanasan mo yung God's peace kasi pumasok ka sa presensya ng Panginoon. You pray. Okay? Tapos ito, which exceed anything we can understand. Ibig sabihin, kahit yung pinakamatalinong tao dito sa lupa, hindi niya ma-define, hindi niya ma-describe, hindi niya masasabi, hindi niya mapapag-aralan kung ano yung God's peace. Hallelujah. Yes, hindi natin siya maintindihan, pero mararanasan natin siya. And that is more important. Hindi yung lahat ng bagay kailangan mo maintindihan bago mo gamitin. Bago mo gamitin, yung utak natin. Alam mo ba kung paano nagpa-function yan? Hindi mo pwede sabihin sa sarili mo, hindi ko muna gagamitin yung utak ko kasi hindi ko alam paano nagpa-function yan eh. Okay? Hindi mo pwede gawin yan. Tama? Pero nararanasan mo, nag-work yung brain mo, yung mind mo, the way how you think, the way how you perceive, the way how you evaluate things. Tama? Hindi mo na kailangan pang pag-aralan yan. Pero mararanasan natin yan. Because said, His peace will guard your heart and mind as you live in Christ Jesus. Kaya nga, without Jesus in our life, wala tayong peace and joy. Dahil walang magbabantay niyan. At ang nagbabantay niyan, as we live Jesus as our Lord. Hallelujah. Yes, mararanasan natin yung peace ng Panginoon. Pero may magbabantay niyan, no, sa heart natin at sa mind natin. Alam mo bakit babantayan?
Kasi madalas, yung heart natin at yung mind natin, although sa Bible, He is using it interchangeably. Minsan yung heart, nagiging mind. Pero alam niyo ba, yan yung unang inaatake ng kalaban? Yes, masayang-masaya ka ngayon, tapos bigla, may papasok na iba. Kaya nga sabi ng Panginoon, i-guard ko yan, poprotektahan ko yan. As you live and having a good relationship with God. Nakakaintindi na tayo dito? Hallelujah. Yung masaya, yung saya mo, yung peace mo, may bagbabantan yan. Hindi yan basta-basta ibinibigay yan. Babantayan yan ng Panginoon as we trust God in all our troubles, in all our circumstances. Amen? Hallelujah. Kaya nga, asan na ako? In verse 8. Okay. In verse 8. Ay, wala pala. Verse 8. Ba't dito meron ako? Mali pala yung ano. Okay. Okay. In 7 lang po tayo. Sorry no. Kaya nga, in verse 7, tingnan niyo po. May word na then, meaning it's a promise. It's a promise from the Lord na babantayan niya tayo, i-guard niya tayo, at susuportahan niya tayo. And that is enough. Amen. Hallelujah. Alam mo ba bakit ka nagugutom? Alam mo ba paano nagpa-function yung bituka natin? Paano nagdadigest ng pagkain? Alam mo ba yan? No, hindi mo rin pwede sabihin sa akin, Pastor, dahil hindi ko alam kung paano nagdadigest ng pagkain ng tiyan ko, huwag mo na akong kakain. Sige, bahala ka. Hallelujah. Hallelujah. Okay? Kaya nga, as we have this life, huwag tayong mag-worry. Dahil may bantay tayo, may kasama tayo. Hindi tayo nag-iisa. Amen? In Matthew 11:28, then Jesus said, "Come to me, all your weary and burden, and carry heavy burdens, and I will give you rest." Yes, pagod ka na, parang wala kang kasama, lapit ka lang kay Lord. As you have this relationship with God, as you look joy and peace with Jesus, sasabi ng Panginoon, pangako ng Panginoon, He will give us rest. Hallelujah. We are distinct from the world because Jesus is our rest. Hallelujah. No, kaya nga po, payapa po tayo eh. No? Sino dito yung gustong matulog na nagkakagulo sa labas? Makakatulog ka kaya niyan? Pero ito, may mga problema tayo. At times, hindi tayo makatulog. Pero as we entrust it to God, yung ibinigay natin yung problemang yan, then sabi, okay. Actually, yung death, yung fear of death, kapag meron ka, imprisonment yan. Bondage yan. Kailangan tayong lumaya dyan. Kasi ang Panginoon, ino-offer niya joy and peace. Even in facing death. Hallelujah. Kaya nga yung iba, di ba, during the time of COVID, ang daming natakot. Yung takot na takot kang umubo, baka sunugin ka. No? Parang yung, walang kasiping mimbale. Dinaglat niya mo, ang pong mengo ko, pesilab na niya. Pero yung pag inuubo ka during that time, ninalagnat ka during that time, tapos prolong yung lagnat. Ako, that was the first time na naranasan ko for about 10 days yung lagnat. Okay, during that time in September 2020. Okay, tapos halos kasamang mga pastor, ganun na rin nararanasan. Si Pastor Manny na-confine. Hallelujah. Pero ito yung maganda. Kaya nga, yung testing, it help us to grow our faith. Ito ang maganda. Nung na-overcome namin yon, nalampasan namin yon, pwede naming sabihin, wala yan. Chicken. Hallelujah. Are you with me? Baka takot ka pa rin hanggang ngayon.
Nakalampas na po tayo. Sa totoo lang, na-expose po tayo lahat sa COVID-19 virus. Pero tayo po ay overcomer. Yung pong immune system natin, pinalakas ng Panginoon. Kaya nga po buhay po tayo ngayon. Marami pong mga kapatid, marami pong, even Christians, marami. Because they have this fear of death. Nung na-confine, overnight lang namatay. Na-swab test, namatay. Nung lumabas yung result ng swab test, negative sa COVID. Bakit siya namatay? Because of fear. Dahil sa takot. Hallelujah. Kaya nga po, as we have this, we understand this joy and peace with Jesus, with God, then we can overcome yung fear of death. Mararanasan natin yan. Okay? Meron din akong narinig na kwento. Actually, naging fruitful yung buhay niya. Sabi ng doktor sa kanya, for about 3 months na lang ang buhay mo kasi meron kang cancer. 3 months to live. So yung tao, ginawa niya, yung mga natitirang linggo niya, buwan, ginawa niya na maging productive ang buhay niya. Gumawa siya ng foundation. Naging busy sa foundation. Di niya napansin, umabot na siya ng 1 year. Di na napansin, umabot siya ng 2 years. Ang napansin niya, yung nagsabi sa kanya na may cancer siya, namatay na. Hallelujah. Okay? Kaya nga, wag tayong matakot dyan kasi may magandang buhay after this. Gusto niyo ba yung buhay na yan? Yung darating yung time, magba-brown out, magiging mainit, kailangan ng air condition, bumabaho, kailangan maligo. Every time, pag may lakad kayo, late yung kasama mo. Gusto mo ba yan? Gusto mo ba every time na dumarating ka sa church, natutulog ka lang? Sa langit, wala na yan. No, we have a best place na hinanda sa atin ng Panginoon. No, sabi ng Hebrews 2:14-15, because God's children are human beings pertaining to us, no? Made of flesh and blood. The Son also became flesh and blood. Take note the word, no? The Son also became. Hindi niya nature yung flesh and blood. He is God. Pero kailangan niya munang maging tao, no? For only as human being could He die, and only by dying could He break the power of the devil. Kailangan lang siya magkatawan ng tao. He is God. Okay? Hindi siya katulad natin na flesh and blood. Okay? Na sinasabi ng ibang mga reliyon, tingnan mo, no? No. The word is also became. Okay? Ibig sabihin, He chose. Pinili niya na magkatawang tao. Kasi kung Diyos siya, hindi siya mamamatay. Okay? At kung Diyos siya, talagang in-overcome na niya. Yung power ng devil, kailangan niya ma-overcome in the flesh. Okay? Then, by dying, could He break the power of the devil? No? Kaya nga na-overcome niya. Nung napako siya sa krus, nung sinabi niya, it is finished. Hallelujah. Kaya nga, sabi niya, I have overcome the world. Nung sinabi niya, it is finished. Yun yung fulfillment ng word ng Panginoon. Then, He had the power of death, the power of devil who had the power of death. No, na-overcome niya yan. Hindi siya namatay. The enemy, Satan, has no power to hold Satan sa kamatayan, sa libingan. No? Kasi nga, wala siyang kapangyarihan, si Satanas, si Lord na-overcome, napagtagumpayan niya. Kaya nga wala siyang pagkakataon na lugmukin ang ating Panginoon sa kamatayan. No? So, natalo siya. In verse 15, only in this way could He set free all who have lived their lives as slaves to the fear of death. Yes, yung death po, nakaka-imprison yan kapag takot tayo. Kaya nga pinapalaya tayo ng Panginoon. Na every time na maaalala natin, darating yung time na tayo mamamatay, there's still joy and peace. Why? Kasi nga, pagdating mo sa langit, yun talaga yung tunay na buhay.
Yun talaga yung tunay na buhay. Tingnan mo, bakit kailangan dito mag-toothbrush tayo? Minsan, kahit nag-toothbrush ka na, mabaho pa rin. Sa langit, walang baho doon. Bawal doon. Hallelujah. Hindi lang yon. Dito, pag kumain ka, after 6 hours, gutom ka ulit. Sa langit, as we eat, it's a privilege. It's actually enjoying the fruit. Hindi dahil gutom ka. Alam mo yan, yung hindi ka naman gutom, pero may nakita ka sa buffet, nakita mo yung seedless na grapes na walang buto. Hallelujah. Ang sarap niyan, yung seedless na grapes na wala siyang buto. Kasi yung iba, seedless, may buto eh. Okay? Hindi ka naman gutom, pero i-enjoy mo lang siya. Hallelujah. Amen? Okay? At si Lord nung namatay, actually, eto, we need to overcome death. Kasi si Lord nung namatay, hindi simpleng kamatayan ang hinarap niya. Grabing kamatayan. No? Pinako siya sa cross. Grabe, grabe. No? Kaya nga, in-overcome niya to para tayo i-set free. No? Para mapalaya tayo dyan. In Philippians 1:21, for to me to live is Christ. Paano yung to live is Christ? He is my source of joy, my reason to live. And to die is gain. Paano yun? For I will be with Him in eternity. Hallelujah. No? Kaya nga may good news, no, sa ating Panginoon. In Psalms 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death. Pag shadow of death, ibig sabihin yan, it's extreme danger. Okay? Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod, your staff, they comfort me. Alam mo yung presence ng Panginoon sa buhay mo? It's enough. It's enough to have para magkaroon ka ng tapang to face death. It's enough. Because ang sabi ng Panginoon, I have overcome the world. Ibig sabihin, I have overcome death. I have overcome the power of Satan. No, yun na sinabi sa atin ng Panginoon. Kaya nga, for you are with me, it's an emphasis that the presence of God is in us. Kapag sinasabi natin ito na, I will fear no evil for you are with me, ang ine-emphasize mo dito yung presence ni Lord sa buhay mo. And without God's presence in your life, matatakot at matatakot ka. But because of the presence of God, binibigyan tayo ng tapang. Kaya nga, whatever happens in this world, never fear. Always rejoice because God is with us. Amen? Hallelujah. Kaya nga, believers, joy and peace. No, first is joy and peace in our possession, joy and peace in our trouble, and joy and peace in facing death. No? John 14:27. Peace, I live with you. Okay? What kind of peace? The shalom of God. Tapos ito, what kind of peace? My peace I give you. Okay? Sabi niya, peace I live with you. Anong klaseng peace? The Lord said, my peace I give you. No, talagang precise, talagang eksakto, talagang ito, sigurado to, yung peace ng Panginoon. I do not give you as the world gives. Kaya nga yung mundo, nagbibigay din ng peace yan, para it's not permanent, it's temporary. Pero yung binibigay ng peace ng Panginoon, it's permanent. It's eternal. It's forever. Do not let your heart be troubled. Do not be afraid. No, it's God's promise. No, ino-offer ng Panginoon yan. Kaya nga, I give you peace. It's up to us kung tatanggapin natin. It's our choice. Choice din natin to stay joyful and to stay peaceful. Choice din natin yan kasi we choose to have God in our life. It's a choice. No? Kaya sabi rin na Romans 15:13, I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. This is the reason why He can give this joy and peace because we trust God in our life. Then you will overflow with confidence, hope, through the power of the Holy Spirit. Kaya nga without Jesus, without hope, there is no joy and peace. But because of Jesus, we have hope and we have joy and peace. Alam niyo po yung inawit natin kanina na
It is well with my soul. Kwento po talaga yan. Actually, sumulat po niyan, yung lyrics po niyan, sumulat si Horatio Spafford na isinilang noong 1822. At nakapag-asawa po, nagkaroon ng 5 anak. Meron siyang only son, 4 years old. In 1871, namatay. 4 years old nung namatay. So, 4 na lang na babaeng anak niya. In 1871, nagkaroon ng sunog na binansagang Chicago Great Fire. Kasi there were about 100,000 families na nawalan ng bahay. Nasama yung building kung saan nandun yung firm ni Horatio Spafford. Kasi po si Spafford, lawyer po siya. Meron din siyang firm. Meron siyang business. Nasama yung building nilang nasunog. In 1871. In 1873, dahil si Horatio ay elder din ng church, may mga trahedya man. Of course, I believe si Horatio Spafford, tinatanong niya, Lord, bakit nangyari yung mga bagay na to? Nawala yung anak ko, nasunog yung business ko, susunod kami kay Dwight L. Moody para sa kanyang gawain sa England, pero bakit nangyari namatay ang 4 kong anak? Maybe that time hindi niya maintindihan. Pero after that, I believe, naintindihan niya. I believe as he trusts God, na sinusulat niya to, yung word na yan, yung wordings ng it is well with my soul, naintindihan niya yung dahilan ng Diyos. It's not about to persecute. It's not about to give difficulty sa isang tao, but to test the faith. At sinulat nga niya yung word, and he never questioned God, but he thanked God. Kaya nga nandun po, meron tayong word, meron tayong inaawit na, it is well with my soul. Hallelujah. As we have this Holy Communion, aawitin po ng ating choir, ng ating music team, let's listen to the wordings. Doon sa sinulat ni Horatio, kung bakit he never complained it, but he thanked God. And because of his faith and his trust with God, nagpatuloy na namuhay si Horatio. Full of faith, rejoicing with joy and peace. Sana ganun din po tayo. Whenever we face troubles,
whenever we have this situation, whenever we have problems. Yes, sa pagkakataong ito, hindi natin maintindihan. Yes, hindi ko kakilala, pero kilala kayo ng Panginoon. Hindi ko pwedeng sabihin na madali yan. May mga problema pong ang hirap dalhin. Pero as we trust God, yung joy and peace mananatili sa ating lahat. Tayo pong lahat ito maya. Hallelujah.